My name is Gracia Kate Limon from Alcala, Cagayan, a follower of Jesus Christ. Tatlong buwan pa lang ako nang ako ay iwan sa pangangalaga ng aking lolo at lola. Lumaki akong sobrang tigas ng ulo, madalas sa galaan kasama ang aking mga barkada. At maagang natutong uminom ng alak dahil tuwing gagawa kami ng school project o gagala ng barkada ay hindi mawawala ang inuman. Ngunit hindi ito nalalaman ng aking mga lolo at lola na siyang tagapangalaga ko. Ibang kaibigan ang sinasabi kong kasama ko upang payagan nila ako. Tuwing may school event, pumapasok kami sa school na may dalang alak na nakalagay sa bote ng Cetogin at palihim naming iniinom ito. Pagkatapos nun ay makikipag-away o mangbubuli kami ng mga lower grade students. Kasama ang aking mga kaibigan, naranasan ko ring magnakaw ng prutas na tinitinda sa palengke. Dala ng yabang at maling kaisipang okay lang ang gumawa ng mali basta ito ay nagpapasaya sa akin. Umabot kami sa puntong dapat araw-araw ay may kaaway kami at hindi maaaring di namin mapaiyak ang sino mang ibubuli namin. Sobrang lutong din ng aking pagmumura at hindi kumpleto ang araw kung hindi nakapagmura. Ang lahat ng ito ay bunga ng sama ng loob at galit sa aking mga magulang sapagkat inuuwi na ng aking papa ang kanyang babae sa bahay namin habang ang aking mama ay nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa. Palipat-lipat kami ng tirahan ng aking kuya dahil sa problema ng aming mga magulang. Kinakailangan naming magkapatid na pumili kung kanino kami sasama pagkatapos na sila ay tuluyang maghiwalay. Pinili kong manatili sa aking lolo at lola sapagkat sila naman talaga ang tumayong mga magulang ko. Si kuya naman ay piniling sumama sa aking papa. Dahil doon, ilang taon din kaming hindi nagkita at nagkasama na magkapatid. Lalo pang sumama ang loob ko at lalong nagrebelde nang sabihin sa akin ng mama namin na tapos na ang kanyang obligasyon. Dahil sa puot at kayabangan, inaaway ko ang aking mama at di siya pinapansin. Sinabi ko ring hindi ko siya papatawarin. Ilang buwan, di ko din siya kinausap at kung ano man ang kanyang bibilhin o lulutuin na pagkain ay di ko ito tinitikman. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon ng ibang lalaki sa buhay ng aking mama. Nagbunga ng isang lalaking anak ang kanilang relasyon. Nakita ko kung paano alagaan ng aking mama ang batang yon. Nagtanong ako sa sarili ko kung paano kami naman ni kuya ay di man lang niya inalagaan ng kagaya ng batang yon. Bagkus nakayanan ng aking mama na kami ay iwan lamang sa pangangalaga ng iba. Sa sobrang galit, sinasaktan ko ang bata tuwing si mama ay umaalis at sinisisi ko ito sa nararanasan kong paghihirap. Isang araw, dumating ang grupo ng FCBCGM sa aming lugar. Naiinis ako tuwing ako ay kanilang kakausapin. Tumatakas ako tuwing linggo dahil ayaw kong mag-Bible study. January 3, 2019, Sunday, di ko namalayang dumating na sila sa aming lugar. Kinausap ako ng aking tita Evangeline Ulep na noon ay miyembro ng FCBCGM at kasama ng mga misyonerong pumupunta sa aming bahay. Ibinahagi niya sa akin ang salita ng Diyos at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Nanalangin ako ng panalangin ng pagtanggap, ngunit hindi ako naging consistent sa pag-attend ng Bible study. Natigil din ang pagpunta nila sa aming lugar nang tumama ang COVID pandemic sa bansa. Pagdating ng campaign period para sa darating na eleksyon, ako ay naging kabahagi ng isang dance group para sa isang politiko. Dahil sa impluwensya ng aking mga kasamahan, natuto akong mag-vape at tumikim muli ng alak. Nakalimutan ko ang salita ng Diyos at ang aking relasyon sa Kanya.
pagtungtong ko sa kolehiyo, nakabalik ako sa pagdalo sa church dahil nalipat na ako sa Tugigaraw. Dito ko na-realize ang mga maling nagawa ko. Sa paghihikayat ng aking cell leader na si Ate Judy Ann de la Cruz, nagdesisyon akong sundan ang proseso ng paglago sa aking relasyon kay Kristo. Tinapos ko ang NLIC 1 at nag-attend ng Encounter God Retreat. Sa EGR natutunan ko ang walang kondisyon na pagpapatawad ng Diyos sa akin. Nagtuloy akong mag-enroll sa School of Leaders. Dito mas lalo kong natutunan kung paano maging totoong disipulo ni Kristo. Hindi naging madali sa akin ang tanggapin at sundin ang mga lessons lalo na sa issue ng pagpapatawad. Nakikipag-debate ako kay Tita Shi, ang aking School of Leader teacher, sapagkat di ko kayang sumang-ayon sa kanyang mga itinuturo. Ngunit habang inaaral namin ang salita ng Diyos, lumalambot ang aking puso at unti-unting naiintindihan at natatanggap ang utos ng Panginoon sa akin. October 22, 2022, nang tuluyan na akong sumunod sa Panginoong Hesus sa tubig ng bautismo. Mula noon ay tuloy-tuloy na ang aking naging paglago at paglilingkod sa Diyos. Napatawad ko na ang aking mama at naging maayos na ang aming relasyon. Nakakapag-share na ako sa kanya ng aking mga struggles at naging magaan na ang aking loob sa kanya. Napatawad ko na din ang aking papa. Tuwing bumibisita ako sa kanya at sa kanyang mga kamag-anak, kinukuha ko ang pagkakataon para makapag-minister sa kanila. Pinagpala din ako ng Lord ng mga disciples na aking inaalagaan sa aking paglago kay Kristo. Binigyan din ako ng Diyos ng pagkakataong maging officer ng The Forerunners. Tuloy-tuloy ang mga pagpapalang kanyang ibinibigay sa akin at sa aking pamilya. I praise and thank God for the lives of those people who guided me and helped me grow in my relationship with Christ. Patuloy akong lumalago at naglilingkod sa Diyos sa tulong nila. Isang aral ang nais kong iwan. Anumang problema ang hinaharap, huwag susukuan bagkus idulog mo sa ating Diyos na makapangyarihan at mapagmahal. God is our strong foundation. He will never let us down. He is our forgiving God and therefore we can also forgive those who hurt us. Trust Him for the victory. And to God be all the glory.